Kapatid, sandali lang. Nabasa mo na rin ba o baka narinig mo na rin yung isa sa mga talinahaga ng Panginoong Hesus sa Biblia tungkol sa isang magsasaka na gasik ng mga binhi. Ang binhi ay nalaglag sa apat na klase ng lupa. Alam mo ba na hindi lahat ng nakakarinig ng salita ng Diyos ay nagbabagong buhay? Kahit pa pares lang naman yung narinig na salita, pares lang yung pinanggalingan ng salita, pares lang naman yung preaching na natanim sa puso ng bawat isa, pero may iba't ibang resulta. May lumalago, may nauupos, may hindi nagbubunga. Kaya naman ngayon, let me tell you the meaning of Jesus sa parable na ito. Nababasa po natin ito sa Matthew chapter 13, Mark chapter 4, and Luke chapter 8. Nakasaad dito na may magsasakang nagasik ng binhi, pero ang binhi ay nahulog sa apat na uri ng lupa. At sabi ni Jesus, ang binhi ay ang salita ng Diyos, at ang lupa naman ay ang puso ng tao. Grabe, napakalalim. Kaya pakinggan mo to, kapatid, kasi napakaganda ng mensahe ng Panginoong Hesus dito. At alamin natin kung alin sa apat na klase ng lupa ang puso mo. Ulitin ko, ang tinutukoy po na binhi dito ay ang salita ng Diyos, at ang lupa po ay ang puso ng tao. Ang unang binhing nahulog sa daan, nakalagay dito, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ito yung mga taong nakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi naman natanim sa puso nila. Bago pa man tumubo, dumating na ang ibon, at ang ibon po ay simbolo ng kaaway na inagaw ang salita. Ito yung mga taong nakikinig ng pangaral pero walang epekto sa buhay. Lagi kasing busy, walang pakialam, hindi seryoso sa pananampalataya. At pangalawa, ang binhing nahulog sa batuhan. Sabi po dito, ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kahit pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ibig sabihin, tumubo agad. Pero walang ugat, kaya walang matibay na pundasyon. Ito yung mga mabilis na uminit, pero mabilis din kung lumamig. Nag-amen, nag-worship, nag-post ng Bible verse, nagsimba, pero pag dumadating yung problema, bumibigay agad. Walang depth, walang commitment, walang rooted relationship kay Jesus. At ang pangatlong binhi, ang binhing nahulog sa matitinig na damuhan. Sabi dito, ang mga nasik naman sa mga matitinig na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ibig sabihin, tumubo, pero sinakal naman sila ng tinik. Ito yung mga tumatanggap ng salita ng Diyos pero nalulunod naman sa alalahanin, sa kayamanan, sa mga bagay sa mundong ito. Busy sa pera, busy sa trabaho, busy sa pagpapayaman, pero hindi kayang magbigay ng oras o hindi kayang priority ang Diyos. Ito ang nakakasakal na spiritual life ng marami ngayon. At ang ikaapat, ang binhing nahulog sa matabang lupa. Sabi po dito, ang mga nasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ito naman yung pusong nakatanggap ng salita ng Diyos na handa, tapat at bukas. Hindi man perpekto, pero willing magpasakop ng buo sa Diyos. Hindi madali magbunga pero consistent naman. Ito yung mga taong nagbabagong buhay dahil sa salita ng Diyos. Hindi lang nakikinig, kundi sinasabuhay ito. Hindi lang naniniwala, kundi sumusunod ng buong puso at pagtsatsaga. Kita mo yun, kapatid. Pare-parehas lang yung binhi. Pare-parehas lang yung salita. Pare-parehas lang yung natanim sa mga puso ng bawat isa. Pero iba-iba yung bunga. Dahil iba-iba yung puso. Ang tanong ngayon ay hindi gaano kagaling ang nagpapadala sa iyo ng mensahe. Hindi rin gaano kadami o gaano konti yung salita ng Diyos na natatanim sa iyong puso, kundi anong klase ng puso ang meron ka sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Kapatid, baka ngayon ay isa ang puso mo sa tatlong klase ng lupa na nabanggit: daan, batuhan, o matinig na damuhan. May good news ako sa iyo, kapatid. Pwedeng maging matabang lupa ang puso mo because God can soften heart. God can remove stones. God can pull out thorns. God can make barren ground fruitful again. Lumapit ka lang sa Kanya. Buksan mo ang puso mo. Hayaan mo ang salita niya magtanim, magbago at magbigay ng bunga sa buhay mo. At tandaan mo to, kapatid. Sa presensya ng Panginoong Hesus,
Walang lupang imposible. Walang lupang binabago. May pusong pinapatubo. At ikaw, pwede kang maging isa sa kanyang mga bunga. Amen?